nagkatawang tao para iligtas tayo. Dahil doon sa pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Kaya nga po sabi dito, sa mga kasabihang ito na mayroong katotohanan mula sa Biblia, namatay si Kristo na para sa atin. Kasi alam ng Diyos, alam ni Kristo na walang ibang pwedeng maging hain para sa ikaliligtas natin. At yan po minsan yung parang napabaliwala nung maraming tao. Iniisip nila na mahal sila ng Diyos, pero kailangang tao merong gawin para maging effective yung pagmamahal ng Diyos na yun sa Kanya. Parang ganito po yan. Illustrate natin sa isang pamilya, nanay po kayo, tatay rin ako. Kung sabihin ko doon sa mga anak ko na, mahal kita, pero yung sinasabi kong pagmamahal, hindi nila nakikita yung na-demonstrate ko kung anong oring pagmamahal meron ako sa kanila. Hindi concrete na masasabi nilang mahal ako ng tatay ko, mahal ako ng mama ko. Pero dahil doon sa ginagawa mo na unexpected sa kanila, magugulat na lang sila, ipinoprovide mo yung needs nila dahil sa pagmamahal mo, nare-realize nila na totoo yung pagmamahal ng parents ko sa akin. At yan din po ang Panginoon sa atin. Kaya nung sinabi niya sa aklat ng Juan, yung salita niya ay naging tao at yan ay si Christ, i-declare niya doon sa John 3:16 na mahal niya ang sanlibutan. At ang sanlibutan kong yun, ikaw at ako. Bakit siya namatay sa krus? Para sa atin. Para ano pa? Dahil makasalanan tayo. Dahil gusto ng Panginoon na muling maibalik yung relasyon niya sa tao na nahiwalay mula kay Eva at kay Adan. Walang ibang pwedeng mamatay sa krus ng Kalbaryo na taglay yung kabanalan kung hindi yung anak ng Diyos. That is our Lord Jesus Christ. Kaya sabi dito, napaka-importante at makatotohanan itong kasabihang ito, si Kristo ay namatay para sa atin. Kaya kung ikaw at ako ay tumanggap kay Kristo at kasama natin siya spiritually, na kumikilala na siya ay namatay para sa atin, sabi rito sa kasunod na bahagi ng talata, mabubuhay din tayong kasama niya. Kaya po napaka-importante nun. Sa isang tao, kailangang makita niya ang kahalagahan ni Kristo sa buhay niya, hindi lang kwento. Sabi nga po, dapat i-accept niya yung sa buhay niya bilang kanyang sariling Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Ngayon, kung si Christ ay nasa sa kanya, at sabi nga po, nung kanyang pagkamatay, pag nabuhay muli siya, at sa kanyang pong pagkabuhay, napunta siya sa Ama, pero meron siyang napaka-importanting iniwan sa tao. That is the Holy Spirit. Na yun po yung may pagkakataon para umupo doon sa pinaka-vacuum ng puso natin. Siguro po, nakakita na ba kayo ng puso na yung diniya? Yung real heart po ng tao. Ayan. Ano po yung mapansin natin doon? Yung bang puso, lahat laman, lahat dugo? Hindi. May ugat. Yun, may ugat din siya. Ano pa? Pero hindi pure na yung puso, buo na laman, dugo, ugat. Kung papansin niyo po yan ayon po sa medical record, ang puso, meron po siyang pinaka-vacuum doon sa gitna.